Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung matinding banat ng isang kilalang abogado dito po kay Vice Ganda. At dito po matatalakay natin mamaya mga kababayan talaga yung isa sa pinakamatinding banat talaga na masasabi natin na ngayon lang natin maririnig galing sa isang abogado patungkol po dito sa ginagawa po ni Vice Ganda na kabulastugan. Hindi naman kabulastugan mga kababayan, kahalayan, kalaswaan. Yun na lamang po, kung makikita ninyo, di ba kahapon natalakay natin yung banat nitong si Attorney Juan Ponce Enrile. Ngayon, may isang abogado na naman po ang may matinding banat dito kay Vice. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Pasensya na kayo, medyo alas 12 na. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So ito na mga kababayan, pag-usapan na po agad natin itong ating tatalakayang topic. Di ba kanina may nabanggit ako na kung saan? Ito yon. Ito. Dito sa topic natin na i-play mga kababayan, uulitin ko, hiwalay po yung usaping Rapitol po. Kasi mababanggit dito si Senator Rapitol po, hiwalay po yon. Ang pinaka-main po natin dito, pinaka-main topic na gusto natin pakinggan dito, yung banat niya about kay Vice Ganda. Pero yung banat niya about kay Senator Rapitol po, labas na po tayo doon. Ano po, para maganda yung usapan po natin. So ito, i-play na po natin. Ayan, i-credit natin ito kay batas natin kay Atty. Libayan. Ito, ka-live stream lamang po niya 4 hours ago. So ibig sabihin, ngayong araw lang din, bago pa ito. So ngayon, ang nakalagay dyan, it's showtime, kabastusan, Vice Ganda versus Vice Tanda, Juan Ponce Enrile. So ito, i-play po natin. Alright. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Sa mga matagal na dito sa batas natin, alam nyo na may malaking issue po talaga ako doon sa mga ginagawa ni Vice Ganda. Alright. Ano po kasing pag-uusap? Una pa lang na entrada ni Atty. Libayan, may malaki siyang issue about sa ginagawa nitong si Vice Ganda. So pakinggan natin yung mga naging issue niya about dito sa pinaggagawa nitong si Vice Ganda on television mga kababayan. So i-play po natin. Natin ngayon itong si Vice Ganda at yung si... Wait lang, naglalag tayo. Naglalag. Ito okay na. Ni Vice Tanda. Invento ko lang yun. Si Attorney Juan Ponce Enrile, no? Siya rin yung Presidential Legal Counsel. Okay. Ngayon, mga kabatas natin, titingnan natin yung mga panahon kung saan itong si Vice Ganda ay criticize. Tapos, mga kabatas natin, napikon siya. Nagyabang siya. Naasar siya. Samantalang, mga kabatas natin, tama naman yung sinabi ni Enrile na everybody knows Everybody knows Vice Ganda and how she rose to fame. Ano yung dahilan kung bakit na sumikat. Ito mga kabatas natin, itong unang papanoorin nating video, ito yung kanilang sagutan sa Showtime noong unang panahon pa ito, mga kabatas natin. Matagal na ito. This is a very long time ago. 10 years ago mga kabatas natin. At dito sa It's Showtime na rin na ito mga kabatas natin, nag-retaliate itong si Tado dito. Si Tado, well, sumalangit na yung kanyang kaluluwa. Namatay na ho siya mga kabatas. Alam ko naman lahat kayo pamilyar kay Tado. Si Tado nga nabalita about yung namatay, sa bus ata siya namatay mga kababayan. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Kasi yun yung pagkakaalam ko. I mean sa bus siya na sumalangit naman yung kanyang kaluluwa pero sa bus po siya namatay. Parang yun po yung pagkakaalam ko Okay. Logical din niya si Atty. Libayan. Okay, may galap shoutout po So ulitin ko, lahat ng mga nababanggit ng issue, ang tututukan lang natin dyan yung about dun sa It's Showtime. Ano po para dire-diretso po tayo. So ipagpatuloy pa natin. Nainis siya doon sa mga patutsada ni Vice Ganda dito sa mga pangit at saka sa mga matataba. Kasi mga kabatas natin, itong si Vice Ganda, nanonood ako dito noon
Kasi kung makikita nyo, ito eto pasensya na kayo kung ini-interrupt ko yon yung live ni Atty. Libayan kasi may possible kasi makapiright tayo or ma-reuse content. Ano po? So kung matatandaan nyo, diba si Vice Ganda mahilig magpatama, magparinig sa mga pangit at matataba. Isa na sinampula ni Vice Ganda mga kababayan na ginawa niya ng kalokohan at kala niya yung pagpapatawa niya okay lang, walang masasaktan. Jessica Soho, alam ko lahat kayo pamilyar doon. So ngayon, doon pumapasok sa sabihin natin pambabastos niya kay Jessica Soho yung salitang mataba kasi nga daw hindi daw kaya ng isang tao. Kaya nga ipinasok niya yung salitang gang rape mga kababayan. So ngayon, hindi nagustuhan niya ng maraming tao. Lalo na, pakinggan nyo itong masusunod na eksena dito. Yung ginawa ni Tado. Hindi pa ganun kagrabe. Nanonood ako ng It's Showtime. Alright. Nung panahon na ito, work from home ako. Ang trabaho ko dito, web developer. So nanonood ako ng TV habang gumagawa ng website. Nagdi-design ng graphics. So nandyan lang sa background. So napapanood ko lahat yan. Ngayon, itong si Tado, mga kabatas natin, may sinabi siya sa kay Vice Ganda at sinadya niya ito para i-call out si Vice Ganda doon sa kanyang panlalait sa mga tao na sumasali sa It's Showtime. Okay. Dun sa mga hindi alam, mga kabatas natin, panoorin natin ito. Mr. Tado! Lahi ng matatapang. Hindi bumaga yung pangalan nyo dun sa performance nyo. Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo yung patama ni Tado dito kay Vice. Kasi parang pang-gay yung... Ano pang-gay? Ano yung masama sa pang-gay? Yan, makikita nyo na kasi mga kabatas natin, itong si dito sa mga panahong ito kasi, mahilig siyang manlait ng mga pangit tsaka matataba. Okay. Ngayon, syempre, hindi naman tama talaga ang manglait. Pero ang hindi ko gusto dito, you are not actually doing what you are preaching. It's very hypocritical. Kasi siya yung itong si Vice Ganda, siya dito, yung pinakamapanglait na tao. Ito, mismo abogado na nagsasabi si Atty. Libayan ng batas natin, si Vice Ganda yung isa sa pinakamapanlait na tao. Kasi nga naman mga kababayan, kung pagbabasihan natin, yung sinabi ni Atty. Ponce Enrile mga kababayan, sumikat si Vice Ganda dahil sa panglalait ng ibang tao. Dahil sa mga kabastusan pambabastos. Ito, matindi to. Si Vice Ganda yung isang mapanlait na tao. Alam nyo kasi sa totoo lang, dapat etong isyong to pahupa na. Kung hindi lang si Vice Ganda, puro parinig ng puro parinig. Kada may pupuna sa kanya, lalo na pagkakilala mga kababayan, automatic pinapatulan niya. Automatic nagpaparinig siya kahit alam naman niya sa sarili niya na talagang nagkamali po siya. So ngayon, isang abogado na naman yung nagsabi na etong si Vice Ganda is isang mapanglait na tao. Dalawa na po ngayon, dalawa na. Wala pa akong nakitang komedyante, mga kabatas natin. Well, up to now simula nung napanood ko itong Showtime na ito, I haven't met a person who actually, parang, ano bang magandang term doon? Who actually, hindi criticize hindi criticize Yung mga kabatas natin, yung panlalait niya, grabe, mga kabatas natin. Ngayon, natitrigger naman agad siya kapag binabalik sa kanya yung ginagawa niya. Tama. And based on the aftermath of what happened here, sinabi ni Tado na, bakit siya? Mapanglait din naman siya. Yun yung klase ng comedy niya. Bakit? Ang main point kasi dito mga kababayan, kung titingnan po natin okay lang pag sila yung gumagawa. Pero pag tayo yung gumawa, normal na tao, testingin mo, laitin mo yung kilalang tao, ikaw yung masama. Pero pag sila yung nanlait ng kapwa-tao nila, hindi yan titingnan ng mga tagahanga nila na masama. Titingnan ng mga tagahanga nila na nakakatawa lang. So ibig sabihin, kapag ka binalik mo yung sinasabing masama nitong si Vice sa kanya,
ikaw yung lalabas na masama. Pero pag si Vice yung nagbato sa'yo ng masakit na salita at masasamang salita, mga kababayan, okay lang sa kanila yon. Kasi nga si Kat, kilala. Pero pag normal na tao, hindi okay. Yun po yung gustong ipahiwatig dito sa video ito. So ipagpatuloy pa natin. Pag siya yung babalikan ng ginagawa niya, ayaw niya. 'Di ba? Mocking, yun, tama. Yan, mas maganda. Insults, tama. Insult. Yun yung Insult ginagawa po. niya, mga kabats natin. He or she, hindi ko alam kung them, hindi ko alam kung ano yung pronoun niya, no? Ayoko na magsalita. He na lang para safe. No? He mocks people, he insults people, and it's fine for him. Tulad ng sinabi ko sa inyo, the very reason why I stopped watching Showtime is because of Vice Ganda. Aray! Dalawang abogado na nagsabi Isang abogado nagsabi na kaya itinigil niya yung panunood ng It's Showtime dahil daw kay Vice Ganda. Because of Vice Ganda. Bakit? Kasi nga naman, kung ikaw manunood tapos makikita mo pambabalahura, kahalayan, kalaswaan, tapos makikita mo pa, mga kababayan, panglalait, pang-aalipusta sa iba, matutuwa ka ba? Hindi. Siyempre, hindi ka matutuwa. Anong gagawin mo? Siyempre, di mo na panonoorin. So ngayon, isang abogado naman na nagsabi na kaya hindi niya tinututukan o pinapanood ng It's Showtime ngayon because of Vice Ganda. So kung ako sa It's Showtime, much better, ialis ko na lang kaysa madamay pa yung show. Diba? Kung tatanungin nyo in my own opinion, much better, tanggalin ko na lang si Vice para maisalba ko yung show. Ganun lang naman kasimple. Mga kababayan, hindi sa tinitira natin si Vice I'm not against kay Vice. Against ako sa ginagawa niyang panlalait, pang-alipusta sa ibang tao. Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, maling-mali sa isang sikat na tao ang alipustahin mo yung mga kababayan natin. Kasi nga naman, hindi fair, hindi patas. Pagka normal na tawan ng lait ng malalaking artista, automatic liabilis ka kinabukasan. Tunay yan, true. Totoo yan, mga kababayan. Automatic liabilis ka. Pero pagka sila yung bumato sa maliit na tao, tatawanan lang.